Noong Enero 20, taong 2025, ang Estados Unidos ay nagsimula ng isang bagong kabanata sa komplikado nitong relasyon sa imigrasyon. Si Pangulong Trump, muling nahalal dahil sa kanyang plataporma ng mahigpit na pagkontrol sa hangganan at pangako na ibalik ang batas at kaayusan, ay agad na ipinatupad ang kanyang pananaw. Sunod-sunod na nilagda ang mga utos ng ehekutibo ang nagsenyas ng pagbabalik sa mga patakaran ng malawakang deportasyon na nagpakilala sa kanyang nakaraang administrasyon. Ang mga utos na malawak ang saklaw at ambisyon ay muling tumutok sa mga undocumented immigrants ng may panibagong sigla. Nawala na ang mas malumanay na tono ng kanyang mga sinundan. Sa halip ay isang malinaw na mensahe ng pagbubukod at pagpapalayas. Ang pangunahing focus ng mga utos ng ehekutibo na ito ay ang muling pagpapatupad at pagpapalawak ng mga programang tulad ng Operation Streamline at 287G. Ang mga programang ito, na tanda ng nakakaraang administrasyon ni Trump, ay nagbigay ng kapangyarihan sa mga lokal na ahensya ng tagapagpatupad ng batas na kumilos bilang mga ahente ng imigrasyon na nagpapatupad ng mga federal na batas sa imigrasyon. Ang muling pagkabuhay ng mga programang ito, kasama ang pagdagsa ng pondo at mga mapagkukunan para sa Immigration and Customs Enforcement, ay nagmarka ng isang malinaw na paglayo mula sa mas maluwag na mga pamamaraan ng mga nakaraang taon. Malinaw ang mensahe. Bumalik na ang panahon ng malawakang deportasyon. Ang epekto ng mga utos ng ehekutibo na ito ay agaran at malawakan. Sa buong bansa, mula sa mga maingay na metropolis hanggang sa tahimik na mga komunidad sa kanayunan, isang pakiramdam ng pagkabalisa at kawalan ng katiyakan ang bumalot sa mga komunidad ng mga imigrante. Ang multo ng deportasyon, na dating malayong banta para sa ilan, ay naging isang napipintong katotohanan para sa marami. Ang mga kwento ng mga pamilyang nagkawatak-watak, mga negosyong nagsara, at mga pangarap na nawasak ay naging pangkaraniwan. Ang panlipunang tela ng bansa, na napunit na ng mga tao ng pampolitika, at panlipunang pagkakabahagi, ay nagsimulang lalong magkahiwalay. Gayunpaman, ang mga utos ng ehekutibo ay simula pa lamang ng isang mas malaking kampanya. Sinimulan nila ang isang serye ng mga pagbabago sa patakaran at mga aksyon sa pagpapatupad na magbabago sa tanawin ng pagpapatupad ng imigrasyon sa Estados Unidos. Ang mga pagbabagong ito, na ipinatupad ng may walang humpay na kahusayan, ay makakaapekto sa buhay ng milyon-milyon at mag-iiwan ng hindi mapapawing marka sa konsensya ng bansa. Ang entablado ay handa na para sa isang paghaharap sa mismong kaluluwa ng Amerika, isang bansang itinayo sa pangako ng imigrasyon, ngunit lalong nakikipagbuno sa sarili nitong pagkakakilanlan sa isang panahon ng malalim na pagbabago. Sentral sa estratehiya ng deportasyon ng Administrasyong Trump ay ang pagpapatupad ng pang-araw-araw na kwota ng pag-aresto para sa mga ahente ng ICE. Ang mga kwotang ito, na itinakda sa mga antas na hindi pa nagagawa noon, ay naglagay ng matinding pressure sa mga ahente na hulihin at ikulong ang mga individual na pinaghihinalaang lumabag sa imigrasyon. Ang resulta ay isang dramatikong pagtaas sa bilang ng mga pag-aresto at pagkulong, kadalasan ng walang pagsasaalang-alang sa tamang proseso o sa mga individual na kalagayan ng mga nahuli sa lambat. Ang makinarya ng pag-alis, na dating nailalarawan sa pamamagitan ng isang antas ng pagpapasya at pagsusuri sa bawat kaso, ay naging isang sistemang pinapagana ng mga numero at isang walang kabusugan na gana sa mga pag-aresto. Nagdagdag ng gasolina sa apoy ang pinalawak na pamantayan na ginamit upang bigyang katwiran ng mga pag-aresto at pagkulong. Ang mga maliliit na pagkakasala, tulad ng mga paglabag sa trapiko o kahit na jaywalking, ay naging batayan para sa paghuli at deportasyon. Ang walang humpay na pagtuon ng administrasyon sa mga kriminal na dayuhan, isang terminong kadalasang ginagamit ng walang pinipili upang ilarawan ang sinumang pinaghihinalaang undocumented, ay lumikha ng isang kapaligiran ng takot at hinala na nakasilo sa marami na hindi nagdudulot ng banta sa kaligtasan ng publiko. Ang mga linya sa pagitan ng kriminal na aktibidad at pagkakaroon lamang ng walang dokumentasyon ay lalong lumabo, na nag-iiwan ng hindi mabilang na mga individual na mahina sa mga kapritso ng isang lalong agresibong kagamitan sa pagpapatupad. Ang nagpalala pa sa klima ng takot ay ang pagtaas ng militarisasyon ng pagpapatupad ng imigrasyon. Ang pag-deploy ng mga tropa ng National Guard sa hangganan, kasabay ng paggamit ng kagamitan at taktika ng militar sa mga raid at paghuli, ay nagpadala ng nakakakilabot na mensahe sa mga komunidad ng mga imigrante. Ang presensya ng mga armadong sundalo sa mga kapitbahayan at sa mga paaralan, na dating hindi maisip, ay naging isang malinaw na paalala sa determinasyon ng gobyerno na bunutin at alisin ang mga undocumented immigrants sa anumang paraan na kinakailangan. Ang mga bunga ng mga patakarang ito ay mabilis at nakapipinsala.
Ang mga pamilya ay nagkawatak-watak kasama ang mga magulang na nakakulong at na-deport na nag-iwan sa mga batang kadalasang mga mamamayan ng Amerika. Ang mga negosyong umaasa sa paggawa ng mga imigrante ay nahaharap sa nakakaparalisa na kakulangan ng manggagawa, habang ang mga manggagawa ay nawawala sa mga anino, takot na lumabas dahil sa takot na maaresto. Ang panlipunan at pang-ekonomiyang tela ng mga komunidad sa buong bansa ay nagsimulang humina sa ilalim ng patuloy na takot at kawalan ng katiyakan. Ang gastos ng mga patakarang ito sa tao na sinusukat sa mga sirang pamilya, mga pangarap na nawasak, at isang laganap na pakiramdam ng pagkabalisa ay hindi masukat. Ang pamamaraan ng Administrasyong Trump sa pagpapatupad ng imigrasyon ay higit pa sa pagpapataas lamang ng bilang ng mga pag-aresto at deportasyon. Hinangad din nitong baguhin ng lubusan ng pamantayan kung saan tinatarget ang mga individual na epektibong pinalalawak ang pool ng mga itinuturing na aaring i-deport. Ang resulta ay isang kapaligiran ng takot at kawalan ng katiyakan na tumagos sa mga komunidad ng mga imigrante, habang ang mga linya sa pagitan ng legal at illegal, kriminal at hindi kriminal, ay lalong lumabo. Ang mismong pagiging undocumented, anuman ang kasaysayan o kontribusyon ng isang tao sa lipunan, ay naging sapat na batayan para sa hinala at pag-uusig. Isa sa mga pinaka-nakatakot na aspeto ng bagong rehimen ng pagpapatupad na ito ay ang normalisasyon ng racial profiling. Sa kabila ng mga pag-aangkin na salungat, lumitaw ang mga ulat mula sa buong bansa ng mga ahente ng ICE na nagta-target sa mga individual batay sa kanilang lahi o pinaghihinala ang bansang pinagmulan. Ang mga komunidad ng Latinx, lalo na, ang nagdusa sa diskriminasyong pagpapatupad na ito, kasama ang mga individual na hininto, tinanong, at kahit na nakakulong batay lamang sa kanilang hitsura o wika. Ang ika-4 na susog, na nagpoprotekta laban sa hindi makatwirang mga paghahanap at pagsamsam, ay tila walang gaanong bigat sa harap ng bagong alon na ito ng xenophobia. Ang pagpapalawak ng mga pamantayan sa pag-target ay lumampas sa racial profiling. Kumilos din ang administrasyon upang pahinain ang mga proteksyon para sa mga undocumented immigrants na dumating sa Estados Unidos noong bata pa, isang grupo na madalas na tinutukoy bilang mga dreamers. Ang mga individual na ito, na dinala sa bansa sa murang edad at pinalaki bilang mga Amerikano, ay nabigyan ng pansamantalang lunas mula sa deportasyon sa ilalim ng programang Deferred Action for Childhood Arrivals. Ang mga pagtatangka ng Administrasyong Trump na bawiin ang DACA, bagamat nakatagpo ng mga legal na hamon, ay lumikha ng kapaligiran ng takot at kawalan ng katiyakan para sa daan-daang libong kabataan na walang alam na ibang tahanan kundi ang Estados Unidos. Ang normalisasyon ng pag-profile at ang pagguho ng mga proteksyon para sa mga mahihinang grupo ay nagkaroon ng nakakakilabot na epekto sa mga komunidad ng mga imigrante. Ang takot ay tumagos sa pang-araw-araw na buhay, habang ang mga individual ay natakot na umalis sa kanilang mga tahanan, pumasok sa paaralan, o humingi ng medikal na pangangalaga dahil sa takot na makatagpo ng pagpapatupad ng imigrasyon. Ang panlipunang tela ng mga komunidad ay humina, habang ang tiwala sa pagpapatupad ng batas ay nabawasan at ang mga individual ay nag-aatubiling magulat ng mga krimen o makipagtulungan sa mga awtoridad. Ang gastos ng mga patakarang ito sa tao na sinusukat sa mga nawalang pagkakataon, mga sirang pamilya at isang laganap na pakiramdam ng takot ay hindi masukat. Ang agresibong pamamaraan ng Administrasyong Trump sa pagpapatupad ng imigrasyon ay nagpasiklab ng kontrobersya at paglaban. Dumami ang mga hamon sa legal, habang ang mga organisasyon ng karapatang sibil at mga grupong tagapagtaguyod ng imigrante ay nagsampa ng mga kaso na hinahamon ang legalidad ng mga aksyon ng administrasyon. Ang mga korte ay naging isang larangan ng digmaan, kasama ang mga hukom na naglalabas ng mga utos at mga utos na huminto, pansamantalang hinaharangan ang ilang mga patakaran na magkabisa. Ang legal na labanan sa imigrasyon, na isang komplikado at kontrobersyal na issue, ay umabot sa mga bagong antas ng intensidad at pagkapurahan. Higit pa sa mga legal na hamon, ang mga kahihinatnan sa ekonomiya ng malawakang deportasyon ay lalong naging maliwanag. Ang mga industriyang umaasa sa paggawa ng mga imigrante, mula sa agrikultura hanggang sa konstruksyon, hanggang sa mabuting pakikitungo, ay nahaharap sa nakakaparalisa na kakulangan ng manggagawa. Ang pagkawala ng kita sa buwis mula sa mga na-deport na individual at ang mga gastos na naugnay sa detensyon at pag-alis ay naglagay ng malaking pilay sa mga budget ng estado at lokal. Ang mga argumento sa ekonomiya laban sa malawakang deportasyon na dating nakakulong lamang sa mga akademikong bilog ay nakakuha ng traksyon, habang ang mga epekto sa totoong mundo ay naging hindi may kakaila. Marahil ang pinakamalalim na bunga ng mga patakaran sa imigrasyon ng Administrasyong Trump ay ang pagguho ng tiwala sa lipunan. Ang walang humpay na pagtuon sa deportasyon
kasabay ng retorika ng takot at pagkakabahagi, ay nagtanim ng pagkakawatak-watak sa loob ng mga komunidad at sinira ang mismong tela ng lipunang Amerikano. Ang normalisasyon ng pag-profile at ang pag-target sa mga mahihinang grupo ay lumikha ng kapaligiran ng takot at hinala na sumisira sa tiwala sa pagpapatupad ng batas at mga institusyon ng gobyerno. Ang kontratang panlipunan, ang hindi nakasulat na kasunduan na nagbubuklod sa isang bansa, ay humina sa ilalim ng pilay ng mga patakarang ito na naghahati. Habang umuusad ang ikalawang termino ng Administrasyong Trump, ang kinabukasan ng imigrasyon sa Estados Unidos ay nananatiling hindi tiyak. Nagpatuloy ang mga legal na labanan na may posibilidad na timbangin ng Korte Suprema ang mga pangunahing issue. Ang mga kahihinatnan sa ekonomiya ng malawakang deportasyon ay lalong naging mahirap balewalain na maaring pumilit sa muling pagtatasa ng mga patakarang ito. Gayunpaman, ang pinsala sa tiwala sa lipunan, ang pagkakabahagi sa loob ng mga komunidad, at ang gastos ng mga patakarang ito sa tao ay naghagis ng mahabang anino. Ang pamana ng panahon ng Trump, na minarkahan ng malupit na pamamaraan nito sa imigrasyon, ay patuloy na huhubog sa pambansang pag-uusap sa mga darating na taon. Isang malinaw na paalala sa nagtatagal na kapangyarihan ng takot at ang kahinaan ng eksperimentong Amerikano.